Sa isang liblib na lugar dito sa Iloilo ay may isang naninirahang lalaki na ang pangalan ay Mando. Isa itong mangangahoy at mag-uuling ito. Iyon ang kanyang kabuhayan. Si Mando ay isang biyudong lalaki. Namatay ang asawa niya sa panganganak, pati na rin ang unang supling nila. Labis na kalungkutan ang kanyang nararamdaman nung namatayan siya. Para na rin siyang namatay sa sobrang sakit ng dulot ng pagkawala ng asawa at anak niya. Wala siyang ibang inatupag kundi mag-inom. Walang oras na hindi siya umiinom para makatulog, para hindi niya maalala ang lahat. Minsan, sinisisi niya ang langit dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Diyos ko, bakit mo ba naman kinuha ang mag-ina ko? Sana ako na lang. Nag-iiyak siya habang may tangan-tangan na isang bote ng alak at nagsusumamo. Maya-maya, biglang kumulog at kumidlat. Kasabay nun ang biglang pagbuhos ng ulan. Sa kalakasan ng ulan ay may isang lalaki naman ang mabilis na nagtatatakbo dahil naabutan na siya ng ulan sa gitna ng daan. Dahil nabasa nga ng ulan ay naghanap ang binata ng pwedeng masilungan. Sakto, nakita niya na may isang lalaki ang nasa ulanan at parang tumatangis ito. Mabilis niya itong pinuntahan dahil nawalan ito ng malay at napansin niya rin na langurin ito sa alak. Diyos ko naman, ano bang naisip mo at sa ulanan ka nagaganyan? Saan kaya ang bahay nito? Wika ng binata. Tinulungan niya si Mando na iuwi ito sa bahay nito. Hinulaan na lang ng binata kung saan ito nakatira. Ang mga kasama naman ng binata ay nagsilab ng kahoy para mag-init ng tubig para ipangpunas sila sa katawan ni Mando. Inaapoy ito ng lagnat. Kinaumagahan ay nahimasmasan si Mando at napansin niyang nasa bahay na niya siya. Alam niyang nasa labas siya at naulanan kagabi. Bakit? Nasa loob na siya ng bahay niya. Napansin niyang parang may ibang tao na siyang kasama at nakita niya ang isang binata na nakaupo at nakangiti sa kanya. Nagalit si Mando dahil hindi naman niya kilala ang lalaki. Akala niya magnanakaw ito kaya mabilis niyang kinuha ang itak at akmang tatagain na sana ang binata. Buti mabilis itong nakailag. Oh, kalma ka lang kaibigan. Ako ang tumulong sa'yo kagabi. Nabuwal ka na kasi sa daanan kagabi. Naghahanap sana ako ng masisilungan, nakita kita. Alangan naman na pabayaan kitang iwan dyan sa labas. Sabi ng binata. Teka, sino ka ba? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Ramon nga pala. Taga rito rin ako sa Iloilo. Nanggaling kasi ako sa Batangas. Alam mo na, naglakbay. Saka tinulungan ako ng mga kaibigan kong duwende para malaman kung nasaan ang bahay mo. Wika ng binata na ang pangalan ay Ramon. Duwende? Ikaw na bata ka, wag mo akong pinagloloko. Anong duwende? Kahit ako, ganyan din ang reaksyon ko nung una sa duwende. Sabi naman ng binatang si Ramon. Lumabas ang 5 duwende at nakangiting kumaway kay Mando. Hi Mando! Kumaway ang mga duwende kay Mando bilang sinyalis ng pagpapakilala. Impakto! Mga impakto! Sabi ni Mando. Kalma ka lang Mando, hindi kami impakto. Duwende kami. Kami ang tumulong kay Ramon para makapasok sa bahay mo. Wika ng duwending kahela. Paumanhin po kung pumasok kami sa bahay niyo na walang pahintulot. Sadyang hinatid lamang namin kayo. Pero alis din kami kaagad ng mga kasama ko. Sabi ni Ramon. Patalikod na sana si Ramon at ang mga duwende nang magsalita si Mando at napaiyak ulit. Sandali. Paumanhin din sa inyo. Hindi ko intensyon na mag-isip ng masama sa inyo. Sobra kasi ako nalulumo na mawalan ako ng asawa at anak. Sabi niyo naghahanap kayo ng matutuluyan, di ba? Bukas itong bahay ko. Pwede kayo rito.
Wika ni Mando. Nagkatinginan ang 5 duwende at si Ramon sa tinuran ng lalaki habang ito ay naiiyak. Naiintindihan ka namin. Parapati mong tulungan ka namin na makabangon ulit. Wika ni Ramon. Tinawag ni Ramon si Duwending Asul dahil nasa malalim itong pag-iisip. Duwending Asul, ang lalim ata ng iniisip mo. Nakalimutan ko pala na banggitin sa'yo na may hinahanap pa rin kami isang lalaki na magsisilbing kasama mo at kailangan na natin itong mahanap. Wika ni Duwending Asul. Tumingin si Duwending Asul kay Mando na parang binabasa nito ang katauhan at tumingin din sa mga kasamang duwende. At tinawag niya ang ibang kasama para sabihin na may nakalimutan silang tungkulin na dapat gawin. Duwending Berde, kailangan natin mag-usap nila Ramon. Hayaan nyo na muna dyan si Mando. Sabi ng Duwending Asul. Nagpaalam muna sila kay Mando na may pag-uusapan lang silang mahalaga. Tumango naman si Mando at nagpaalam saglit na pupunta sa likod bahay kung nasaan ang kasilyas nito. Samantala, sa labas makikitang nag-uusap-usap ang duwende at si Ramon. Duwending Berde, nakakalimutan mo na ata na may isa pa tayong dapat gawin na misyon. Sabi ng Duwending Asul. Napaisip ang 4 sa sinabi ng Duwending Asul at si Ramon naman ay nakikinig lang at minamasdan ang 5 duwende. Biglang napakamot ng ulo si Duwending Berde nang maalala niya na may isa pa silang hinahanap para makita ang isang mutya ng puting pusa. Oo nga pala, may hinahanap pa kaming isang tao Ramon na makakasama mo siya. Ang nakatalaga para hanapin ang mutya ng puting pusa na nakatago sa isang kuweba dito sa parte ng Iloilo. Wika ng Duwending Berde. Pero saan naman natin hahanapin yung lalaki na yun, mga kaibigan? Sabi ni Ramon. Sumabat si Duwending Pula na noon ay nakahiga na sa hita ni Ramon. Ganito, habang nandito tayo kila Mando, subukan natin hanapin ang kuweba. Malay mo, nandito lang malapit. Wika ng Duwending Pula. Subukan natin magtanong kay Mando. Pero sa mga susunod na araw na, mukhang grabe ang problema nun. Sabi naman ni Ramon. Sumang-ayon ang 5 duwende sa mungkahi ni Ramon. Pero bago yun, ay tinanong ni Ramon sa mga kaibigang duwende ang kuwebang sinasabi ng mga ito. At sinabi naman ito ni Duwending Dilaw. Buckwheat Cave, isang makasaysayang kuweba kung saan sabi ng iilan ay doon nagtatago ang pusang puti na kasing laki ng mga musang. Wika ng Duwending Dilaw. Sinigundahan naman ni Duwending Kahil ang sinabi ni Duwending Dilaw. At ang sabi ng iilan, bulag ito sa umaga at sa gabi nakakakita. Sabi pa ng iilan kung sino man ang makakita nito at mapaamo ito, ay ibibigay nito ang mutya. At hindi lang yon, dahil ang mutya na yon ay ang mata ng pusang puti. Wika ng Duwending Kahela. At dinugtungan naman ni Duwending Pula ang sinabi ni Duwending Kahela. Taglay nito ang bilis sa pag-akyat sa mataas na lugar at syempre, tinataglay din nito ang 9 na buhay at ang panghuli, ang mabalasik nitong paningin. Wika ni Duwending Pula. Grabe, nakakamangha naman palang mutya na yun. Swerte kung sino man makakuha nun. Sabi ni Ramona. Naputol ang pag-uusap nila nang dumating si Mando. Bago itong ligo at bakas pa rin sa itsura nito ang labis na pagkawala ng asawa at anak. Naging sanggano na nga ang itsura nito dahil sa haba ng buhok at balbas at bigote. Tinanong sila ni Mando kung okay na ba sila. Nakapag-usap na ba sila ng maayos? Sumagot naman si Ramon sa tinuran ng lalaki. Maayos na nakapag-usap naman na. Sana hindi kami naging istorbo sa'yo. Nakakayaman eh. Tatanggapin na namin dahil may hinahanap kami. Kung meron ako may tutulong sa inyo, huwag kayong mahiyang magtanong. Saka okay lang. Buhat kasi namatay na misis ko. Wala nang nagtangkang pumunta rito sa bahay ko. Kaya wala na rin ako nakakausap. Wika ni Mando.
Nakita nila na nagsusukbit ng itak si Mando, kaya tinanong ito ni Ramon kung saan pupunta. Siya nga pala. Saan ka pupunta niyan? Tanong niya. Pupunta ako sa kakahuyan para maghanap ng kakainin natin para sa mga susunod na araw. Sagot ni Mando. Sasamahan na kita para may makasama ka sa kakahuyan. Para din naman may magawa ko. Wika ng binata. Walang problema. Tara, sama ka. Tugon ni Mando. Nagpaalam sila Mando at Ramon sa mga duwende at pumayag naman ang mga ito at sinabing sila na muna ang bahala sa bahay ni Mando. O paano mga kaibigan? Kayo muna dito. Sasamahan ko lang si Mando sa kakahuyan para makahanap ng kakainin na pang-imbak. Wika ni Ramon sa mga duwende. Hindi lingid sa kaalaman ng mga duwende kaya sumama si Ramon kay Mando upang obserbahan ito dahil kutob ng binata na ito ang hinahanap ng mga duwende. Gusto niyang malaman kung totoo ang kutob niya at para na rin maprotektahan niya rin ito kung sakali na may mangyaring masama. Nasa kakahuyan na ang dalawa nang si Mando ang bumasag ng katahimikan nila ni Ramon. Siya nga pala, iho. Paano mo naging kaibigan ng mga maliliit na nilalang na yon? Tanong ni Mando. Mahabang kwento eh. Sa kanilang paglalakad, napahinto sila nang may isang palaso ang biglang tumama sa puno ng akasya. At nagulat ang dalawa sa nangyari. Hinanap nila ang pinanggalingan ng pana. Tumingin-tingin sila sa paligid ngunit hindi nila makita kung nasaan ito. Dahil doon, hinawakan ni Ramon si Mando at sinenyasan na huwag gagalaw. Pinikiramdaman ito ni Ramon ng maigi. Maya-maya, naramdaman niyang may palaso na naman muling paparating kaya sumigaw si Ramon kay Mando. Mando, ilag! May palaso ulit! Sigaw ni Ramon. Mabilis namang umilag si Mando at nagulat ito dahil totoo ang sinabi ni Ramon. Mas lalo siyang nagtaka na hindi lang basta-basta ang binata na kasama niya ngayon. Bumalik lang ang ulirat ni Mando nang marinig niyang sumigaw si Ramon. Sino ka? Bakit mo kami pinapana? Nandito lang kami para manguha ng pagkain namin. Paumanhin kung naiistorbo ka namin. Wika ni Ramon. Maya-maya ay may narinig si Ramon na parang naglalakad. Base sa mga hakbang nito ay para itong isang babae. At hindi nga siya nagkamali. Babae ito at nakakahanga ang ganda nito dahil bukod sa mahaba ang buhok nito na tuwid, pag nasisinagan ng araw ay lalong tumitingkad ang kulay. Bumalik ulit si Ramon at nang magsalita ito paumanhin, hindi ko sinasadya na takutin kayo. Akala ko kasi mga masasamang tao. Tala nga pala pangalan ko. Inabot ni Ramon ang kamay ni Tala bilang respeto na rin sa dalaga. Ramon nga pala. At ito si... Mando, iha. Mando. Inaalagaan ko kasi ang kakahuyan na ito dahil dito rin kami kumukuha ng pagkain namin sa araw-araw. Wika ng dalaga. Inalok sila ni Tala na sasamahan sila kumuha ng pagkain kung saan madami at hindi sila mahihirapan. Gusto nyo samahan ko kayo bilang bayad na rin sa ginawa ko? Wika ng dalaga. Minasdan itong maigi ni Ramon. Kinikilatis kung mapagkakatiwalaan ba nila si Tala dahil muntika na sila kanina. Buti na lang pala sumama siya kay Mando. Hindi rin alam ni Ramon na minamasdan din siya ni Tala habang naglalakad sila. Biglang napatingin si Ramon kay Tala kaya bumawi ng tingin agad ang dalaga. Habang naglalakad sila ay nagtanong si Ramon kay Tala. Tala, bakit mo pala binabantayan ng kakahuyan na pinaglalakaran namin kanina? Tanong ng binata. Marami kasing pumupunta roon na masasamang tao. Sinisira nila ang yaman ng kalikasan at doon din kasi kami madalas nagpapahinga ng mga kasama ko. Sagot ni Tala. Oo,
Dapat nga ingatan natin ang kalikasan, lalo na hindi lang naman tayo ang tao dito sa ating paligid. Wika ni Ramon. Umubo sila Mando bilang pagkuha ng atensyon nila. Tinanong naman ni Tala si Mando. Mang Mando, pakiramdam ko may tinatago kang kalakasan na hindi mo nasusubukan. Wika ni Tala. Gaya ng ano naman? Tanong ni Mando. Mamaya, panigurado lalabas yung lakas mo. Ngayon hindi pa, kasi nangangapa ka pa sa mga kasama mo. Wika ng dalaga. Ramon, alam kong may tangan-tangan kang galing sa isang engkantada. At bukod doon, may 5 ka ring duwende na kaibigan. Dagdag pa ni Tala. Namangha dito si Ramon pero nagtataka pa rin siya na bakit alam ni Tala yung tungkol sa duwende. Nagkatinginan sila Mando at Ramon. Parehong nakikiramdam ang dalawa sa babaeng kasama. Nagpahuli ang dalawang lalaki at hinayaan nilang mauna si Tala sa kanila. Kinausap ni Ramon si Mando na mag-iingat at baka patibong ito ng babae. Sumang-ayon naman si Mando sa sinabi ni Ramon. Nang nasa gitna na sila ng kakahuyan, nagkaroon ng matalas na pangdama si Mando, pati matalas na paningin gaya ng sa pusa. Nagtaka siya sa kanyang sarili kaya napahinto siya at napakapit kay Ramon. Oh, napano ka Mang Mando? At naramdaman ni Ramon na napakainit ni Mang Mando, parang may kakaibang enerhiya ito. Mang Mando, napapano ka? Tumingin ang binata sa papalayong si Tala. Mabilis na nawala si Mando sa pagkakakapit kay Ramon at mabilis na pinakiramdaman ito ng binata kung nasaan si Mando. Dahil kani-kanina lang ay nakahawak lang ito sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa kakahuyan at pinakiramdamang maigi. Nakaramdam siya ng kakaibang puwersa sa kung saan man lang na nilalang. Nakita niya na lang natumba si Tala at sa pagkakita niya si Mando na nasa ibabaw nito. Sinasakal ang dalaga. Anong pakay mo sa amin? Bakit ang dami mong alam sa kasama ko? Wika ni Mando. Totoo nga ang kutob ni Ramon na si Mando ang hinahanap ng mga duwende na tagapangalaga ng mutya ng puting pusa. Sumunod siya kay Mando. Nakita niya kung paano magbalibagan ang dalawa. Nakita niya si Tala na iba ang anyo nito, para itong putik. Mabilis na tumulong si Ramon dahil medyo malakas si Tala dahil nakapagpalit ito ng itsura. Pagod na pagod si Mando sa hindi malamang dahilan. Sa sarili ay nakatulog siya, pero bago siya nakapikit ay nakita niya si Ramon na nakikipagbardagulan kay Tala. Nakita nito na kung papaano may lumabas na isang engkantada sa likod ni Ramon na siyang ikinabalik ni Tala sa pagiging tao. Ikaw ang nakakuha ng mutya ng engkantadang Almira. Nagkamali kami ng pag-aakala na babae ang nakakuha ng mutya niya. Wika ni Tala. Mabilis na naglaho ang dalaga na kinagulat ni Ramon. Tinignan niya ang paligid ngunit wala na ang babae. Tanging pana at palaso lang ang naiwan nito. Nakakita siya ng baboy ramo. Nakatamtaman lang ang laki. Mabilis niya itong pinana at nasapul naman niya ito at mabilis niya agad itong kinuha at itinabi. Hinanap niya muna si Mando. Mang Mando! Mang Mando! Wika niya. Nakita ni Ramon si Mando na nakahiga sa isang puno at walang malay. Napaisip tuloy siya kung paano niya parehong mabubuhat ang dalawa, ang baboy ramo at si Mando. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Samantala sa kabilang dako naman, nakaramdam ang mga duwende ng isang enerhiyang nakabalot sa kakahuyan. Nagsalita bigla si Duwending Asul. Kamusta na kaya ang dalawa? Wala pa sila. Hindi kaya sila napahamak? Wika ni Duwending Asul. Sumagot naman si Duwending Pula.
Mukhang sila ata ang makikipaglaban sa tangan-tangan ng mutya ng putik. Wika ni Duwending Pula. Nagkatinginan ang mga duwende sa tinuran ni Duwending Pula. Ibig sabihin, may nakakuha na ng mutya ng putik. Oo nga, at ang masama pa ay napunta ito sa masamang nilalang na hayok. Hayok sa mga mutya. Dapat mahanap na ang mutya ng puting pusa. Wika ni Duwending Pula. Paano natin mahanap ang puting pusa kung wala pa ang lalaking karapat-dapat doon? Sabi naman ng berde. Ramdam kong nakita na ni Ramon ang pakay natin. Singit naman ng Duwending Asul. Biglang nagtinginan ng 4 na duwende sa sinabi ni Duwending Asul. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tanong ng Asul. May hindi ka ba sinasabi sa amin, Duwending Asul? Wika ng 4 na duwende na sabay-sabay. Nahinto ang pag-uusap nila nang dumating na sina Mando at Ramon. Nahinto ang pag-uusap nila nang dumating ang dalawa. Napansin agad ni Duwending Dilaw ang hingal at galos ni Mando. Napano siya? Napano si Mando, Ramon? Tanong ni Duwending Dilaw. Tumingin muna si Ramon sa mga kaibigang duwende bago magsalita. May naengkwentro kaming babae na may tangan-tangan na mutya ng putik. Tapos nagpambulong sila ni Mando. Hindi kinaya ni Mando. Gawa na nakapagpalit ng anyo yung babae bilang babaeng putik. Paliwanag ni Ramon. Sumabat bigla si Duwending Berde. Malabang si Tala ang nasagupa ninyo. Buti hindi ka naman nasugatan, Ramon. Wika ng Duwending Berde. Lumabas yung kantadang Almira sa akin na siyang ikinabalik niya sa pagiging tao. Kutob ko, hinahanap din ng mga yon ng mutya ng puting pusa. Sabi ni Ramon. Kaya dapat mahanap na natin ang lalaking mag-aalaga ng mutya na yon. Singit ni Duwending Kahila. At tumingin sila kay Ramon na ipinagtaka naman ng binata. Oh, bakit ganyan na tinititigan niyo ako ng ganyan? Mali kayo ng inaakala. Hindi ako... Tumingin si Ramon kay Mando na siya namang ikinakunot ng noo ng lalaki. Umiling muna si Ramon at binulong na wag na munang sasabihin. Alam niyo mga kaibigan, masarap iprito tong karne ng baboy Ramo. Buti pa, tulungan niyo muna ako rito. Pero bago yan, ipasok na muna natin si Mando sa higaan niya. Wika ng binata. Pinasok ni Ramon si Mando sa higaan nito. Kaya sabi ni Duwending Dilaw at Duwending Kahila, sila na ang bahala sa lalaki. Huwag ka matakot, Mando. Tutulungan ka namin. Gamutin ang mga sugat mo. Bukas magaling na yan na parang walang nangyari. Maniwala ka lang. Wika ni Duwending Dilaw. Wala nang nagawa si Mando nang lapitan ng 2 duwende ang sugat niya at ito ay gamutin na. Samantala sa lutuan naman, matyagang hinihiwa ni Ramon ang karne ng baboy Ramo at ang 3 duwende naman nagpapaliyab ng apoy para isalang na. Mamaya ang kanilang uulamin. Nagkwento si Ramon patungkol sa nakita niyang lakas kay Mando. Alam niyo ba mga kaibigan, nakita ko kanina ang lakas ni Mando na kasing bilis ng musang at talas ng paningin. Pero hindi siya nagpalit ng anyo kasi wala naman siyang mutya. Pero ramdam ko ang aura niya. Malakas siya. Siya na atang hinahanap ninyo. Kwento ni Ramona. Nagkatinginan ang 3 duwende sa sinabi ni Ramona. Kung siya man, baka alam niya ang kuweba ng puting pusa. Sabi ni Duwending Berde. Hayaan nyo, ako ang magtatanong sa kanya. Siyempre dapat kaharap kayo para maniwala kayo. Teka nga muna, bakit hindi nyo ata alam na may hinahanap pa kayo? Wala man lang kayong nasasabi sa akin? Tanong ni Ramon. Masyado kasi kaming kampante sa'yo at nawala sa isip namin. Sabi ng Duwending Pula. Maiba nga tayo. Kamusta na ba ang inay kasabang 4 na magnanakaw na ginawa niyong duwende? Tanong ng binata. Mamaya tignan natin pagkakain. Panigurado na bantayan naman siya ng maayos.
pati ang bahay ng apat na yon. Sabi ng duwending asula. Lumabas ang dalawang duwende kung nasaan ang tatlong duwende at si Ramon. Nakatulog na siya. Kasi sabi namin sa kanya, matulog muna siya habang wala pa yung niluluto mo, Ramon. Wika ng duwending dilawa. Sa kwarto naman, nakatulog si Mando. Nagkaroon ito ng isang panaginip na pumasok daw siya sa kuweba kasama sila Ramon at ang 5 duwende. Madilim daw ang nasa loob ng kuweba. Tapos may naririnig siyang parang pusang nagngingiyaw-ngiyaw nung una. Hindi nila ito nakikita kasi nasa bunganga pa lang sila ng kuweba. Nang nasa gitna na sila ng kuweba, may nakita siyang napakalaking nilalang at mabalbon pa ito na kulay puti tapos matalas ang mga mata. Akmang lalapitan niya ito nang nagising siya na pawisan. Sakto tapos nang magluto si Ramon. Kaya inaya nila na kumain si Mando para bumalik agad ang lakas nito na nawala kanina. Mando, tara na, kain na tayo. Pawisan ka ata, anong nangyari sa'yo? Nanaginip ka ba? Tanong ni Ramon. Umiling si Mando at tumayo para puntahan sila at salo-salo silang kakain. Sabay-sabay silang kumakain ng gabi na yun. Nagpasalamat si Mando sa kanila kahit papaano. Hindi na raw siya nalulungkot. Salamat pala sa inyo at naranasan ko ulit na may kasabay na kumain sa hapag. Wika ni Mando. Kumain lang tayo ng kumain. Marami tayong ulam. Sabi ng binata. Maya-maya, kumumpas si Duwending Asul sa hapag at nagkaroon sila ng iba't ibang prutas sa hapag. Namangha si Mando sa kakayanan ng duwende na kaibigan ni Ramon. Nang gabi na yun, naging masaya ulit si Mando at napansin nila Ramon at ng 5 duwende nang umingiti na ito kahit papaano. Napag-isip-isipan ni Mando na ikwento niya bukas ng umaga ang napanaginipan niya sa mga kasama. Alam niya nga ang mga ito lang ang makakasagot patungkol sa panaginip niya. Napansin ni Ramon na parang may bumabagabag sa isipan ni Mando, kaya tinapik niya ito. Mang Mando, may gumugulo po ba sa isipan nyo? Napansin ko kasi, masaya nga kayo pero parang may iniisip ka naman. Tanong ni Ramon. Wala to, Ramon. Naisip ko lang kung buhay pa sana ang asawa ko at ang anak ko. Baka mas masaya pa tayo. Wika ni Mando. Nagkatinginan ang 5 duwende at si Ramon. Baka may rason kung bakit nangyari sa ito, Mang Mando. Malay mo, may misyon ka palang dapat gampanan. Pasasaan rin magiging maayos din ang lahat para sa inyo, sa ating lahat. Wika ni Ramon. Sumang-ayon ang mga duwende sa mga sinabi ni Ramon, pati na si Mando. Napaisip din si Mando, baka nga tama si Ramon. Baka nga may dahilan ang lahat na nangyayari sa kanya. Samantala mula sa malayo ay may isang babae ang nagkukubli sa hindi kalayuan sa bahay nila Mando at minamasdan ang mga to. Dapat malaman ko kung nasa ng mutya ng puting pusa. Hindi pwede mapasakamay ito ng bagong dayo na si Ramon. Wika ng nagkukubling babae. Hindi lingid sa kaalaman ng babaeng nagkukubli ay hindi naman si Ramon ang napili bilang tagapangalaga ng mutya ng puting pusa. Sa pagkainan, biglang huminto si Ramon sa pagsubo dahil may naramdaman siyang kakaiba na may tao sa paligid nila. Naisip niya na baka bumalik si Tala para kunin ang kanyang palaso. Hindi na lang niya pinansin ang kanyang nararamdaman. Pagtapos nilang kumain lahat ay nagpahinga na sila para bukas ay panibagong araw at panibagong buhay naman ang haharapin nila na magkakasama. Nagising si Ramon sa aroma ng ginigisang sibuyas at bawang. Bigla siyang ginutom kaya bumangon na siya at bukod doon, papasikat na rin ang haring araw. Pagbangon niya ay humihikab-hikab pa siya nang mapansin niya ang isang bulto ng lalaki sa lutuan. Parang hindi naman ito si Mando.
dahil mahaba ang buhok nito. Naisip niya, kung hindi si Mando yon, sino ang nagluluto ng agahan nila? Kaya naisipan ni Ramon na tawagin si Mando kung ito nga yun. Mang Mando, ikaw ba yan? Pagtawag niya rito. Nagulat pa bigla si Mando dahil pagkaharap niya, si Ramon pala ay nasa likuran niya. Walang yakang bata ka. Teka, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Mando. Mang Mando, may nagbago sa'yo ah. Umilawalas bigla ang aura mo. Nakapanibago. Wika ng binata. Kahit ako iho, naninibago sa sarili ko. Matagal-tagal ko na rin palang napabayaan ang sarili ko. Pati ang gupit ng buhok ko. Nakalimutan ko na. Ayos ba? Ayos na ayos, Mang Mando. Tugon naman ni Ramon dito. Naalala ni Mando ang napanaginipan niya kagabi. Kaya sinabihan niya si Ramon na may gusto sana siyang sabihin dito. Nga pala Ramon, may gusto sana akong ikwento sa'yo. Total magkakasama naman tayo. Paano ko ba umpisahan? Wika ni Mando. Patungkol po ba sa saan yan, Mang Mando? Baka makatulong ako sa'yo o ang mga kaibigan kong duwende. Sabi ni Ramon. Nagkaroon kasi ako ng kakatuwang panaginip kagabi bago tayo kumain. Hindi ko alam kung bakit ako nanaginip ng ganon. Ang panaginip ko kasi ay patungkol sa isang nilalang na kulay puti. Napakalaki niya na parang samusang. At mabalahibo to. Nais ko sanang itanong kung bakit ganon ang aking panaginip. Pagkukwento ni Mando. Si Duwending Asul ang sumagot sa tanong ni Mando na kanina pa pala nakikinig sa dalawa na nag-uusap. Dahil ikaw ang nahirang para mag-alaga ng mutya ng puting pusa. Wika ng Duwending Asul. Teka, kanina ka pa ba dyan, kaibigan? Tanong ni Ramon. Hindi naman. Medyo lang. Kanina kasi galing ako dun sa punso na nakatambak dyan sa puno ng nyog. Naisipan namin na dun muna tumambay na 5. Sagot ng duwende. Nagsalita rin si Ramon kay Mando na may nais din itong itanong sa lalaki. Siya nga po pala, Mang Mando. Itatanong ko po sana sa inyo kung alam niyo yung tungkol sa kuweba ng Bagwit Cave. Doon kasi yung pusang puti na nasa panaginip mo. Wika ni Ramon. Kumunot ang noo ni Mando sa narinig sa binata. Napakaliblib nun. Walang nangangas na pumunta doon dahil napapabalita na hindi na sila nakakabalik pa kapag nanggaling sila doon. Sagot naman ni Mando. Kailangan nating puntahan yon kasi nandun yung pusang puti na kailangan mo. Sabi ni Ramon. Delikado kung sasama ka, Ramon. Ako na lang ang pupunta. Wika ni Mando. Mang Ramon, hindi pwede na ikaw lang ang pumunta. Dapat may kasama ka. At tungkulin kong protektahan ang kukuha ng mutya sa kuweba. Sabi ni Ramon. Sumabat si Duwending Pula sa dalawang nag-uusap. Totoo ang sinasabi ni Ramon, Mando. Ayun ang tungkulin niya. Ang samahan at pangalagaan din kung sino ang gaya niyang mapipili para makakuha ng mutya. Wika ng Duwending Pula. Bibigyan namin kayong dalawa ng gabay upang maligtas kayo sa anumang kapahamakan. Pero pag nasa kuweba na kayo, ay mawawala ang gabay nyo. Dahil meron kayong pagsubok na dapat lampasan. At pag nagawa ninyo na lampasan yon, doon ibibigay ng puting pusa ang mutya. Singit ng Duwending Berde. Hindi lang yon. Dahil may isa pang nangahas na gustong kunin ang mutya. Kaya dapat mag-iingat kayo. Dagdag pa ng isang duwende. Napaisip si Ramon kung sino yon. Hindi kaya ang may-ari ng pana at palaso na tinutukoy ninyo ang siyang nangangahas na kumuha ng mutya? Tanong ni Ramon. Nang araw din na iyon ay nag-umpisang maglakbay ang dalawa. Naiwan ang mga duwende sa bahay ni Mando upang bantayan ang nagsisilbi nilang tirahan. Napansin ni Duwending Pula na may sumusunod kila Mando at Ramon, kaya binigyan niya ng gabay ang dalawa. Pero
Humingi din sila ng tulong sa kaibigan nilang engkantadang si Alvira. Kinuwento nila na naglakbay na sila Ramon sa Bagwit Cave, kung saan naroon ang mutya. Hayaan nyo, susundan ko sila kaibigan, gaya ng pinangako ko kay Almira. Tutulungan ko sila. Makakaasa kayo kaibigan. Bueno, ako'y lilipad na para masundan ko ang dalawa. Wika ni engkantadang Alvira. Minasdan maigi ni Ramon ang bawat paligid na dinadaanan nila at pinapakiramdaman ang nasa bawat paligid, dahil nararamdaman na naman niya ang kakaibang pakiramdam na kagabi niya pa nararamdaman. Kaya hinawakan niya ng maigi ang pana at palaso. Baka nasa paligid lang si Tala at sinusundan silang dalawa. Tumigil muna sila sa gitna ng batis at nagpahinga nang biglang nagsalita si Mando. Malapit na tayo, Ramon. Pero pansamantala magpahinga muna tayo at kumain. Bukas na natin itutuloy ang paglalakbay natin. Kailangan natin mag-ipon ng lakas. Baka mapalaban tayo. Sa bagay, mas kailangan mo din ng sapat na lakas at mukhang kanina pa may sumusunod sa atin. Simula kaninang naglalakbay tayo. Sabi naman ni Ramon. Ginamit ni Ramon ang pana at palaso ng mabilis at may natamaang narinig niyang may nasaktan. Tiyak siyang babae yun. Mukhang tinamaan mo, iho. Sabi ni Mando. Mabilis nilang pinuntahan ang lugar kung nasaan may tao, pero tanging bakas lang ng dugo ang nakita nila. Samantala sa hindi kalayuan, hingal na hingal si Tala dahil tinamaan siya sa braso ng kanyang pana at hirap na hirap siyang alisin ang palasong yun. Sa kailaliman ng gabi, isang impit ng babae ang nasasaktan ang maririnig. Paunti-unting tinatanggal ng babae ang kanyang palaso na nasa braso. Bago pa man matanggal ay sobra-sobra ang natamo niyang hapdi at kirot na nararamdaman sa kanyang braso. Anumang oras, pwede nang kumalat ang lason na iniligay niya sa palaso niya. Hindi niya akalain na marunong gumamit si Ramon ng pana. Masyado niyang minaliit ang binata. Natanggal naman ni Tala ang palaso na nasa braso niya pero hindi niya alam kung kumalat na ba ang lason na inilagay niya sa palaso. Samantala, pasikat pa lang ang araw nang kumilos ang dalawa para umpisang maglakbay. 1 kilometro lang naman ang lalakbayin nila. May bangka silang ginamit dahil nasa gitna ng lawa ang kuwebang Bagwit Cave. Ramon, ang palatandaan natin na malapit na tayo pag may paniki na nagliliparan sa himpapawid. Wika ni Mando. Sumagot naman si Ramon sa sinabi ni Mando. Parang malapit na tayo. Kanina pa may mga paniki na nakapaligid sa atin. Pero mag-iingat tayo. Meron ako nararamdaman. Biglang sumigaw si Mando. Yuko, Ramon, may pabulusok na paniki. Mabilis na humanda si Ramon sa sinabi ni Mando sa kanya. Hindi nga nagkamali si Mando dahil may mabilis na bumulusok na paniki na kasing laki ng kutinga. Sa kabilang dako naman, paalis na sana si Tala nang hinarangan siya ng isang ibon. Kakaibang ibon na iyon at ngayon lang niya nakita ang ibon na yun. Binugaw niya ito ngunit hindi ito umaalis sa daanan niya. Nainis si Tala at kinuha ang daladala niyang latigo para hampasin ito subalit yung kaninang ibon naging isang babaeng nakaasul na bestida. Alvira, anong ginagawa mo rito? Wika ni Tala. Hindi mo dapat ako tinatanong ng ganyan. Ikaw, bakit ka nandito? Tanong ni Alvira. Tabi, kailangan ko makuha ang mutya. Ako ang nakatalaga para kunin ang mutya. Umalis ka dyan. Sabi ni Tala. Nahihibang ka na ba? Alam mong hindi ikaw ang nakatakda sa hiyas na yon. At paano mo naman nalaman na ikaw? Nahihibang ka na nga ba? Wika ni Alvira. Tabi sabi, mapipilitan talaga ako na gumamit ng dahas kung hindi ka aalis sa daraanan ko. Wika ni Tala.
Hindi rin ako natatakot na gumamit ng dahas. Basta hindi ako aalis sa daraanan mo. Sagot naman ng engkantada. Hindi talaga nagpaawat si Tala sa kagustuhan niya, kaya napilitan na rin si Alvira na gumamit ng kapangyarihan niya. Walang gustong magpaawat sa kanilang dalawa. Lumipas ang oras ay unti-unti ring kumalat ang lason sa kanyang katawan na naging sanhi upang mangitim ng husto ang braso niya. Napansin ito ni Alvira kaya tumigil na siya sa pakikipagsagupaan kay Tala. Samantala, sa lawa naman, panay ilag ang dalawa dahil sa paniking pabulusok sa kanilang pwesto. Kaya ang ginawa ni Mando ay inutusan niya si Ramon na kuhain ang itak na nakasukbit sa baywang niya. Ramon, madali ka. Hugutin mo ang itak na nasa baywang ko para manahimik na yung mga paniki at hindi tayo tinatantanan ng mga yan. Mang Mando, umusog ka. Hindi ko maabot ang itak mo. Sabihan mo ko kung malapit na. Kukunin ko ang itak mo. Sabi ni Ramon. Ayan na Ramon, babalik na siya ulit. Mabilis na hinugot ni Ramon ang itak ni Mando at itinaga sa paniking nais silang ihulog sa lawa. Sa walang tigil nitong pabulusok pataas pa ibaba. Hingal na hingal ang dalawa nang matanaw nila ang kuweba ng bagwit. Nawala ang pagod nila at napalitan ng saya. Tumingin si Ramon kay Mando at nagsalita. Mang Mando, mag-iingat ka. Sana makuha mo ang mutya at hindi mapunta sa iba. Wika ni Ramon. Samantala, kumalat sa braso ni Tala ang lason. Sumisigaw ito sa sakit dahil para daw itong napuputol. Nagsalita naman si Alvira sa babae. Dahil sa kasakiman mo, ikaw mismo ang napahamak diyan sa sarili mo. Wika ni Alvira. Unti-unting natunaw si Tala at naging isang putik. Umalis na si Alvira at sumunod kila Mando at Ramon. Sa kuweba naman, tangi maririnig lang sa loob ng kuweba ay ang lakad ng dalawang lalaki at patak ng tubig kung saan man ito nanggagaling. Maya-maya, parehong nakiramdam ang dalawa dahil parang may kaluskos na nanggagaling sa pinakaloob ng kuweba. Maingat silang lumakad ng biglang. May mga lumabas na mababangis na hayop. Mabilis silang sinugod ng mga ito at hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya mabilis nila itong tinapatan ng apoy nung una. Nung una hindi lumapit ang mga yon. Hanggang mabilis silang sinunggaban ng dalawa at kinahiga nila ito at tumalsik ang sulong hawak nila. Mang Mando! Mang Mando! Sigaw ng binata sa lalaki. Nararamdaman niya ang hangin na nanggagaling sa dalawang nag-aaway. Madaling kinuha ni Ramon ang sulo at tumingin sa paligid. Nakikita niya kung gaano kaagresibo si Mando sa anyo nitong mabalasik at matatalas ang mga kuko na parang sa leon. Pagtingin niya sa paligid ay kalat na ang mga sugatang hayop. Yung iba duguan dahil sa matatalas na kuko na tumatama sa kanila. Ilang minuto ang dumaan ay dumagundong dahil may isang nilalang ang naglalakad at ngumingiyaw. Umiilaw ang mga mata nito at nakatingin kay Mando. Sa mismong mata at unti-unting lumapit ang lalaki sa malaking nilalang na babalahibo. Maya-maya pa, umangat ang malaking nilalang na parang may isinuot sa leeg ni Mando. Lumuhod naman si Mando bilang pasasalamat sa nilalang na puti at ipinatong siya nito sa kamay ng nilalang. Tumingin si Mando kay Ramon na parang sinasabi niya natatakot siya rito. Pero inakay siya ng nilalang at parang sinasabi na huwag siyang matakot. Pagpatong niya ay tinaas siya nito at dinilaan siya sa mukha na parang sinasabi na alipin na siya ni Mando. Lumapit na rin si Ramon sa pusa at hinihimas-himas ito. Hinawakan din sa ulo ni Mando ang pusa bilang pasasalamat ulit. Pagtapos nun na, lumiwanag ang kwintas na suot ni Mando at nawala rin ang puting pusa. Nakabalik ng ligtas ang dalawa sa kubo ni Mando
at masaya nagkwento ang dalawa sa 5 duwende na nooy nakikinig lamang sa kanila.